Okay, so buklatin po natin sa 2 Corinthians 13:5. Sabi po rito, keep examining yourselves to see whether you are continuing in the faith. Test yourselves. You know, don't you, that Jesus the Messiah lives in you? Could it be that you are failing the test? At ang title po ng pag-aaralan po natin ay Self-Evaluation. Okay? Basbasan ng Diyos ang kanyang salita, pwede na po tayo pong umupo. Amen. So napakaganda po ng pag-aaralan po natin, self-evaluation. Okay, dito po lahat po ng atensyon. Okay, sa pag nagtatrabaho ka sa opisina, ako po na-experience ko po, at every year, pag end of every year, para magkaroon po ng assessment, mayroon po kaming evaluation. Para doon mo bababase po yung sahod mo, kung karapat-dapat ka ba, kung kailangan mo ng promotion. So, ibig po sabihin ng self-evaluation is examining our performance or examining ourselves. Okay? So, yun po yun. At sa evaluation po sa mga nagtrabaho ay mayroon po silang basihan, baseline para sa kanilang evaluation. Ang kanilang baseline ay ang kanilang job description kung nagagawa po nila ito ng tama. So yung employee at saka yung immediate supervisor ay uupo at saka yung immediate supervisor ay graduhan niya yung kanyang employee, yung under sa kanya, yung kanyang subordinate. Yun namang employee, makakaroon po siya ng self-evaluation. So, graduhan niya yung kanyang sarili ayon daw po doon sa kanyang job description. Okay, dito po tayo. At ganun po rin po sa iba, maging sa hindi po nagtrabaho po sa opisina. Nakakaroon po sila ng evaluation na hindi po siguro nila alam. Pero kapag ang isang magsasaka ay nagtanim at nakita na yan yung kanyang tanim ay hindi gaanong tumubo, kukunti po ang ani, nakakaroon po rin po siya ng evaluation. Evaluation sa kanyang production. Ano po ba yung naging problema? Bakit ba kukunti yung aking ani? Ito ba ay hindi ko inisprayan ng pangpeste? Yung bang butil na aking hinasik, maraming mga empty na butil, hindi po siya gumana. So nakakaroon po sila ng evaluation para makita nila kung paano po nila i-improve po ito sa susunod o para makita na hindi na maulit po yung pagkakamali. Gayon po din po kapag ikaw ay isang negosyante, nakakaroon ka rin ng evaluation. Okay? Production, sales evaluation. Ano ba problema? Bakit yung negosyo ko bumagsak? Okay, so titignan mo kung ano bang nagiging problema. So yun, para ma-improve po. At ang bawat Kristiyano ay napaka-importante po yung self-evaluation. Ang purpose po ng self-evaluation ay para sa atin, para ma-improve at para hindi na po natin ma-repeat po yung pagkakamali. Pagdating po sa Diyos, napaka-importante po ng self-evaluation. Okay, sa mga parent, nakakaroon din po ng evaluation. Bakit ba yung anak ko naging ganito? So, napaka-importante talaga ng evaluation. Pero sa mga lingkod po ng Diyos, lahat ng lingkod ng Diyos sabihin, praise the Lord. Amen. Dapat po ay magkaroon po tayo po ng self-evaluation. Dapat po. Okay, ano ba yung estado ng aking pagkakristyano after 10 years? Ano ba yung estado ng aking pagkakristyano after 20 years? Ngayon, may tanong. Ano ang pinaka-baseline ng self-evaluation ng bawat lingkod ng Diyos? Okay? Anong pinaka-baseline? Anong basehan natin? Ito po. Okay? Hebrews 12:28-29. Ito po yung sinabi. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we must serve God acceptably with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire. So, anong baseline po natin? Yung paglilingkod daw po natin is acceptable with reverence and godly fear. So, dapat po yung paglilingkod po natin po ay ganito.
Kapag, ang ibig sabihin po ng reverence, naglilingkod ka ng buong paggalang sa Diyos. Yung iyong paglilingkod ay base sa iyong great reverence. Dakilang paggalang, ginagalang mo kasi siya. Amen? Kasi He is a consuming fire. He created us. He created the world. Kaya yung mga anghel sa langit, ganun na lang yung paggalang nila sa Diyos. Isaiah chapter 6, okay, verse 3. Sabi po doon, and there are seraphims which had 6 wings. 2 of their wings they covered their faces. 2 of their wings they covered their body. 2 of their wings they used for flying. And they worship God day and night. Holy, holy is the Lord God Almighty. The earth is full of your glory. Hosanna in the highest. Ganon ba gumalang po ang mga anghel? Gayon din po dapat po tayo gumalang. Kaya at nandun daw po yung godly fear. Hindi yung natatakot ka na parang multo. Hindi po. Kung hindi, natatakot ka kasi alam mo na kapag ikaw ay nagkamali, baka parusahan ka ng Diyos. Amen? So, nandun po yung godly fear. So, ito po yung baseline po natin. Okay? Mamaya, magkaroon tayo ng evaluation. Bakit ba kailangan ng self-evaluation samantalang we are saved by grace and not our own works? Okay? So, may mga nagtuturo kasi na sabi, wala ka nang dapat gawin. Okay? Unawahin natin yan mamaya. Wala ka nang dapat gagawin kasi for by faith, for by grace, you have been saved through faith. It is not of your own works. Okay? It is the gift of God. So ito yung pinangangalandakan po nila. Kaya lang, may sinasabi kasi ng Biblia, ang Biblia na fail of grace. Pag sinabing fail of grace, hindi ka umabot doon sa biyaya ng Diyos. Sabi po sa Hebrews 12:15 to 16, looking diligently, lest any man fail the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Ibig sabihin, tignan ninyo ng maigi. Baka mamaya may mga tao na di umaabot sa biyaya po ng Diyos o bumabagsak sa biyaya po ng Diyos. Okay? Dahil baka mamaya mayroon daw po silang pait na lumalabas sa kanila. Okay? Mayroon pait, mayroon silang galit. Okay? At sila po ay napapasama. Lest there be any fornicator, okay? May mga mapapakiapid or profane person, mga lapastangan, as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. Okay? So, si Esau po ay anak po ni Isaac na ipinagbili ang kanyang birthright sa isang mangkok ng sabaw ng karne. Amen? Pinagbili niya yung kanyang birthright. So, nabanggit ang salitang fail of grace. At nabanggit din si Esau na mapikiapid o fornicators at lapastangan, profane person. So, unawahin po natin ito. Okay? Bakit ba? Okay, wala tayong mababasa sa Biblia na si Esau naman ay nakiapid ng pisikal. Wala tayong mababasang ganon. Pero kung babasahin natin ang kwento ni Esau, ay napakadali para sa kanya na ipagbili ang kanyang pagkapanganay sa isang pinggang pagkain, kaya lumalabas na walang pakialam si Esau sa mga bagay na utos ng Diyos. Walang pakialam o hindi niya binibigyan ng importansya ang mga bagay na espiritual. Kaya naunawahan po ba natin? So nakikilala po natin si Esau. Si Esau po ay anak po ni Isaac. So una, nanganak si Abraham, ang kanyang unang anak ay si Esau. Nung nanganak ay si Isaac, Abraham, Isaac. Nung nanganak po si Isaac, ang kanyang anak ay dalawa. Si Esau yung panganay, at sumunod po ay si Jacob. Ngayon, kapag ikaw ay panganay, ito yung utos ng Diyos na nasa iyo dapat yung privilege of the firstborn. Na sa mana,
double portion kapag sama na. Parang inabutan pa rin natin ata po yan nung kami ay nag-funeral service. Okay? Doon sinasabi ng babae, doon sa tradition po nila. So yung dami pong privilege po ng firstborn. Pero napakadali daw po sa kanila, sa kay Esau, na ibenta doon sa kanyang pangalawang kapatid, yung karapatan niya bilang pagkapanganay. Binenta niya kaagad. Amen? Nandito po ba tayo? Okay? So ano ibig sabihin po niyan? Lumalabas na si Esau ay spiritual fornicator. Spiritual na mapakiapid. Hindi man siya nakiapid physically, pero siya po ay spiritual fornicator. Okay? Parang okay lang sa kanya ang lahat ng relihiyon. Spiritual fornicator, nakikiapid sa bawat relihiyon. Okay lang sa kanya. May kilala kayong ganyan? Diba yung politiko? Okay lang sa kanila, relihiyon nila lahat kapag eleksyon na. Malapit na naman yung eleksyon. Diba? Kung saan-saan churches po sila. Okay? Mapasatunay na Diyos o hindi tunay na Diyos, pare-parehas lang sa Kanya. Ang lahat, kasi wala siyang pakialam sa mga bagay na espiritual. Ibig sabihin, lapastangan si Esau sa Diyos dahil siya ay isang godless and worldly person. Parang wala. Wala siyang commitment sa Diyos. Amen? Parang lumalampas na lang yung buhay na ordinary lang. Wala siyang commitment. May pakialam siya minsan, pero parehas lamang yan para sa kanya. Sumimba siya o di siya sumimba, parehas lamang. Hindi niya binibigyan ng bigat yung mga utos po ng Diyos. Ano pa? At siya rin ay spiritually profane person. Ano yung meaning po ng profane? Lapas, tangan. Hindi din siya kikilos kung walang material na kapalit o upa. Kaya nga sa isang pinggang pagkain, ipinagbili niya ang kanyang birthright. Siya ay yung taong hindi nasisiyahan sa mga bagay na patungkol sa espiritual. Mas gusto niya ang mga bagay na material at makasanlibutan. Kinukot siya ang mga gawain ng Diyos, pati mga lingkod ng Diyos. Wala siyang pakialam sa pananampalataya ng kanyang amang si Isaac. Dapat siya ay isang Hudyo na sumasamba doon sa Diyos at may utos ng Diyos, ang Diyos sa mga Hudyo. That you shall love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. You shall serve the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Sa kanya wala yon. Pagdating sa espiritual, wala. Basta naniniwala lang siya sa Diyos ni Isaac at saka ni Abraham. Andiyan pa po ba tayo? So yun po yun. Amen? Alam nyo ba na maraming mga born-again Christian ay ugaling Esau at hindi nila alam ito? Alam nyo ba yun? Okay? So, tingnan natin yung mga ugaling Esau na ito na hindi po nila alam. Ang hindi pagpapakita ng matinding paggalang sa Diyos na lumikha ng langit at ang lupa at walang pagkatakot sa Kanya ay ugaling Esau. Ang hindi paglilingkod sa Diyos ng buong puso at higit na pinapangahalagahan ang paglilingkod sa sarili at sa libutang ito ay ugaling Esau. Ang ugaling walang pakialam sa mga utos ng Diyos, yes to the Word and yes to God, ay ugaling Esau. Ano pa? Ang kawalan ng commitment sa iisang Diyos ay ugaling Esau. Alalahanin ng ama ni Esau ay si Isaac na naniniwala sa iisang Diyos lamang. Ang hindi makakilos sa iglesia ng Diyos nang walang kapalit na material na upa ay ugaling Esau. Okay? Kapag nakaka-attend sa ibang katungkulan, kahit masama ang pakiramdam, pero sa katungkulan sa Diyos ay hindi magawa, ay ugaling Esau. This is the story of the misunderstood salvation by grace. It is not our own works, it is the gift of God. Okay? So, unahin natin. Kailan ba nag-umpisa ang sinabi ang salvation by grace? It is not our own works, it is the gift of God. At bakit sinabi ito? Kasi sinabi naman talaga, Ephesians 2:8-9,
For by grace you have been saved through faith. Sabi ni Apostle Paul, it is not of your works, it is the grace of God. Ito'y biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa inyo. Totoo yun. Kasi namatay si Jesus Christ para sa atin. So, hindi dahil sa atin, kaya tayo naligtas. Dahil sa Kanya, totoo yun. Kaya lang, may thin line na kasinungalingan kapag sinabi mong wala ka nang gagawin. Okay? Isang gahibla ng buhok ng kasinungalingan ang pagitan po lamang. Bakit? Saan ba nag-umpisa po ito? Sa Acts chapter 15, 1 and 2, ito po yung sinabi. Now some men came down from Judea and began to teach the brothers, unless you are circumcised according to the customs of Moses, you cannot be saved. Okay? Dumating daw po yung mga Hudyo na galing po ng Judea. Okay? Verse 2. When Paul and Barnabas had a major argument and debate with them, the church appointed Paul and Barnabas and some others from among them to go up to meet with the apostles and elders in Jerusalem about this point of discouragement. Ano po yung argumento po nila? Ano yung pinag-a-argumento po nila? Gusto po ng mga Hudyo na magpatuli o circumcise yung mga Greek, yung mga Gentiles, mga Grego, na unless they are circumcised, they will not be saved. So ito po, nagkaroon daw po sila ng heated arguments. Nagtalo po sila. So pinadala po nila si Barnabas at si Paul doon po sa Jerusalem. Ngayon, doon sa Jerusalem, sino pang nandoon? Verse 7, talon po tayo po ng verse 7. And there had been much debate. Peter stood up and said to them, Brothers, you know that some time ago God chose me to preach to the Gentiles, so they would hear the message of the gospel and believe. And God, who knows the heart, has testified to them by giving them the Holy Spirit, just as He did to us. And He made no distinctions between them and us, cleansing their hearts by faith. So now, why are you putting God to the test by placing on the neck on the disciples a yoke that neither our ancestors nor we have been able to bear? Verse 11, on the contrary, ito po yun, galing kay Peter, we believe that we are saved through the grace of the Lord Jesus in the same way as they are. So tamayo po si Peter. Anong pinagtatalunan nila? Circumcision at saka grace. Sabi nila, hindi na kailangan ng circumcision. For by grace we have been saved through faith. Hindi na kailangan yan. Kasi yun yung utos ni Moses sa mga Hudyo. Pero pinagigiitan po ng mga Hudyo po yan. Sabi ng mga early disciples, hindi na kailangan tumayo po si Peter. Amen? Kasi mismo yung mga ninuno nila, hindi nga nila natupad yun eh. So, yun po yung pinaka-issue, circumcision. Pero hindi sinabi ni Apostle Paul, wala na kayong gagawin. In fact, sinabi pa nga niya, work out for your salvation with trembling and fear. With trembling and fear, sinabi niya eh. So, pinaka-konteksto po noon, doon po sa Ephesians 2:8 is circumcision. Okay? Mayroon bang verse dyan? Mayroon. Other biblical verses which points to the issue of circumcision which is not needed in our salvation. Ano po ba yung mga biblical? Ito po yun. Ito po yung supporting verse po nila, Ephesians 2:8-9. Kaya lang, pinutol nila sa 9. Hindi na po sila bumaba sa 11. Di ba? 8, 9, 10, 11. Di ba? May kasunod kasi. For by grace you are saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God. It is not from works, so that no one can boast. Therefore, 11, remember that formerly you the Gentiles in the flesh, who are called uncircumcisions by so-called circumcisions that is performed on the body by human hands. So, about circumcision, pagtutuli. At hindi po, wala na po tayong gagawin. Yung verse 10, hindi ko na lang sinali. Sabi, we are the masterpiece, the workmanship of God to do good works. So, verse 10, hindi ko na lang po sinali. Pero, tayo daw po ay ginawa ng Diyos para gumawa po ng mabuti. So, talagang
hindi tama na sabihin wala nang gagawin. Di ba yung drama natin? Ano pa? Galatians 2:3-5. Yet not even Titus who was with me compared to be circumcised, although he was Greek. Now this matter arose because of the false brothers and false pretenses who sleep in unnoticed to spy on our freedom that we have in Christ Jesus to make us slaves. So, kasi may mga nakapasok po sa kanila, katulad doon po, galing po sila po ng Judea para ipangaral na kailangan ma-circumcise po yung mga Gentiles. Pero sa totoo, hindi na kailangan kasi wala ng parte sa salvation. Naunawahan niyo po, yun po yung issue. Pero never na wala kang gagawin. Ang hindi mo gagawin na lang is your circumcision at sasabihin ng mga Jew ay hindi kayo ligtas dahil hindi kayo circumcised. Yun yung pinaka-issue po. Malinaw po ba? Amen. Bagamat totoo ang kaligtasan ay hindi mula sa ating mga gawa, kundi sa ginawa ng Panginoong Jesucristo ay may dapat tayong gawin. Ano ba ang gospel? May dapat tayong gawin. Ang gospel, ano yung gospel? Si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, si Kristo ay nilibing, at si Kristo ay nabuhay ng muli. Ano sabi ni Peter? Anong gagawin po natin po doon? Kapag si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, anong dapat natin gawin? Magsisi. So yung magsisi, gagawin na yon. Ano bang ibig sabihin po ng pagsisisi o repentance? Repentance is turning back from sin toward changing one's mind to live for God. It begins with the decision to turn from sin and surrender the lordship of Jesus Christ. The nature of repentance is not only turning from, but also turning to. Turning from our sinful ways to turning to obeying the ways of Jesus Christ. Turning from the worldly ways to turning to being godly or following godly ways. So may gagawin po tayo. Kasi unang-una pa lamang, repent. Ang unang pangangaral po ni John the Baptist, repent for the kingdom of God is near. Ang unang pangangaral ni Jesus Christ nung dumating siya, unang salita na sinabi niya, repent. Nung dumating po, napuspos po sila ng Holy Spirit. Ang unang message po ni Peter, nung tinanong siya, anong gagawin namin? Sabi ni Peter, repent. Tapos sasabihin nila, sasabihin nyo, wala kayong gagawin. Amen? Ano yung meaning ng repentance? Kung ito yung mundo, at ito yung sinusunod mo noon, ang repentance is turning 80 degrees. At kung yun ang Diyos, ito na lang ang iyong susundin. So may gagawin po tayo. Kapag nag-repent ka na, magpapabaptize ka na automatic. Kasi hindi na yung mundo yung susundin mo, si Jesus Christ na lang yung susundin mo. So magpapabaptize ka as a sign of your repentance. At ang gagawin naman ng Diyos sa kanyang parte, He will impart to us His Spirit as a shield of ownership. Amen? So ito po yung kaligtasan. May gagawin po ba? Amen. Sa Biblia, may gagawin. Wag umistop sa Ephesians 2:8-9. Okay. Simple self-evaluation based on the baseline, which is reverence and fear to our God Almighty. So magkaroon tayo ng simple evaluation. Alam niyo po, kung nasasaktan po yung iba dahil sa pangangaral ng Diyos, ayoko nang umattend dyan. Saka na lang ako ka-attend kasi nasasaktan ako. Di po kayo nasasaktan sa akin, nasasaktan po kayo sa salita ng Diyos. And never will I compromise the Word of God para lang i-please po ang sinuman dito. Never, mananagot po ako sa Diyos. Amen? So magkaroon po tayo po ng self-evaluation. Huwag kayong mag-alala, kayo ang sasagot sa puso nyo. Kayo ang sasagot. Huwag nyo na lang sagutin. Sagutin nyo na lang sa puso nyo itong mga tanong po na ito. Sa oras ng gawain ng Diyos o sa oras ng makasanlibutang gawain, saan ba tayo mas excited pumunta? Sa gawain ba ng Diyos o sa mas kasanlibutang gawain? Saan? Pag-party, ba? May sapatos ka agad.
Sa oras ng gawain ng Diyos at sa oras ng makasanlibutang gawain, saan tayo ayaw malate? Ha? Pag nagtatrabaho ka, bakit ayaw mong malate? Bakit sa church? Okay lang ka na malate. Ano ba? Saan tayo ayaw mag-absent kahit pagod o may sakit? Sa gawain ba ng Diyos o sa gawain makasanlibutan? Sabi ni Sister Sonia, ang dami daw po nilang dahilan. May sakit daw po sila, yung ini-invite niya. Pero pansinin mo yan, pag-asunto sa pera yan. Kahit may sakit yan. Pag-asunto sa ayuda yan. Kahit may sakit yan, pupunta yan. Kahit nilalagnat pa nga eh. Kahit umuulan ng bagyo, pupunta yan. Amen? Ano pa? Saan tayo handang maglaan ng maraming oras sa isang linggo? Sa gawain ba ng Diyos o sa makasanlibutang gawain? Ibig sabihin, for the whole week, saan tayo handang maglaan ng oras? Pag sa trabaho, willing tayong mag-overtime. Pag gawain ng Diyos, masama na yung mukha natin. Pag na-overtime tayo. Di ba? Oh. Amen? Sabi lang naman akong ng totoo. Amen? Huwag kayong magagalit sa akin. Sa isang linggo, ilang oras bang in-spend natin sa Diyos? Di ba? Oh. Sino ba ang higit nating mas pinapanghalagaan? Ang kalooban ba ng Diyos o ang kalooban ng ating sarili, asawa o anak? Amen? O, may bisita kasi ako, nandun yung asawa ko, nandun yung anak ko, kaya hindi ako makakadalo. Dalhin mo sila. Invite mo sila. Amen? O, nakakalungkot isipin, nakakarinig tayo. Hindi nakakadalo kasi nandun yung asawa, nandun yung anak, o nandun yung bisita. Bakit? The whole day po ba tayo rito? Di ba? Hindi naman, di ba? Ilang oras lang? 2 hours. O, tignan niyo, mga simpleng bagay, ano? O, saan tayo higit na handang maglingkod? Gaano man ito kahirap? Sa iglesia ba ng Diyos? O sa sanlibutang gawain? Amen? Pag sanlibutang gawain, gaano kahirap yan? Kahit mag-pune ka pa. Pero pag sa iglesia ng Diyos, tinatamad. Amen? Inaantok pa kasi ako. Ano pa? Okay? Madami. 6 lang ang inilagay ko. Kapag Christmas party, pagdating sa opisina, willing ka mag-donate ng 5,000. Pagdating sa church, piso. Grabe, ano? Pero ang Diyos ang lumikha ng langit at ng lupa. Conclusion na po tayo, tapos na tayo. Nakabasa pa tayo sa self-evaluation sa ating paglilingkod sa Diyos? Kung oo, salamat sa Diyos sa karunungan na pinagkaloob niya sa atin para makapaglingkod ng tama sa Kanya. Kung hindi naman, huwag tayong mag-alala. Dahil ang pinakalayunin ng bawat evaluation ay para maitama ang bawat mali at mapagbuti ang ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Mayroon pa naman next time. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, may next time pa. So, huwag natin i-condemn yung sarili natin. I-improve natin. Panalangin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng karunungan at espiritual na lakas para maging katanggap-tanggap tayo sa Kanya.